Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa AFP modernization. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang dalawang malalaking pangyayari na tila magkalayo sa mapa, pero kapag pinagdugtong, malinaw ang strategic pattern. Una, ang kumpirmadong paglilipat ng malaking bahagi ng US military forces mula Europe papunta sa Indo-Pacific region, kabilang ang Pilipinas. Ikalawa, ang pinakabagong aksyon ng Estados Unidos sa Venezuela, kaugnay ng operasyon laban sa rehimen ni Nicolas Maduro, isang aksyon na naglantad sa seryosong kahinaan ng Chinese at Russian air defense systems. Ang tanong ngayon, ano ang koneksyon ng Venezuela sa Pilipinas, at bakit mahalaga ito sa West Philippine Sea at sa paparating na 2027 window? Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Kumpirmado sa kasalukuyang intelligence assessments na naglabas ang US Department of Defense ng isang malinaw na strategic directive sa European NATO allies. Ang utos ay diretso, hanggang matapos ang fiscal year 2026, kailangang akuin ng Europe ang primary responsibility para sa conventional military operations ng NATO. Ibig sabihin, unti-unting magbabawas ang US ng frontline ground forces sa Europe. Hindi ito dahil bumaba ang banta ng Russia, kundi dahil may mas agarang threat na kailangang paghandaan, ang Indo-Pacific. Hindi na kayang sabay-sabay ng US ang dalawang major theater conflicts. Kaya malinaw ang priority shift. Sa ilalim ng pinakahuling Global Posture Review, nagsimula na ang phased reduction ng US rotational ground forces sa European theater. Ang kapalit nito ay ang tinatawag na Pacific Surge. Ang Pacific Surge ay nakatuon sa pagpapalakas ng First Island Chain, isang strategic arc na binubuo ng Japan, Taiwan, Pilipinas, at bahagi ng Southeast Asia. Ang layunin ay pigilan ng People's Liberation Army na magkaroon ng unrestricted access sa Pacific Ocean. At sa geography pa lang, malinaw kung bakit kritikal ang Pilipinas. Ang timeline ng Pacific Surge ay hindi arbitrary. Ito ay hinihila ng tinatawag na 2027 window. Ito ang panahon na tinukoy ng US Indo-Pacific Command bilang highest risk window para sa posibleng military action ng China laban sa Taiwan. Ayon sa US at Allied assessments, sa 2027 maaabot ng China ang peak capability nito para sa cross-strait invasion, mula amphibious lift, missile saturation, hanggang joint operations. At kung may mangyaring malakihang conflict sa Taiwan, automatic na madadami ang buong First Island Chain. Sa oras na sumiklab ang krisis sa Taiwan, magiging operational space ang Philippine Sea, West Philippine Sea, Luzon Strait. Dito daraan ang US carrier strike groups, submarines, air patrols, at logistics chains. Kaya hindi na observer ang Pilipinas. Isa na tayong frontline state sa strategic planning ng US at allies. Ito ang dahilan kung bakit pinalalawak ang EDCA sites at pinapabilis ang interoperability. Hindi basta ordinaryong units ang inililipat mula Europe. Kasama sa redeployment ang 101st Airborne Division o Screaming Eagles, para sa rapid deployment. Marine Littoral Regiments na idinisenyo para sa island denial at anti-ship warfare. Multi-domain task force units na may hypersonic missiles at advanced electronic warfare. Dagdag pa rito, ililipat sa Pacific ang F-35A at F-15X squadrons na dating nakabase sa UK at Germany, patungo sa Guam at Tinian. Ang target, 24/7 readiness posture sa Philippine Sea bago matapos ang 2026. Ngayon, pumunta tayo sa Article 2. Kamakailan, nagsagawa ang Estados Unidos ng high-risk operation na may kinalaman sa pag-aresto kay Nicolas Maduro, ang pinuno ng Venezuela na matagal nang may warrant at sanctions mula sa US. Ang operasyong ito ay hindi lang political. Isa itong military at intelligence operation na nagsilbing real-world test ng air defense systems ng Venezuela. At dito lumabas ang problema. Ayon sa US sources, sa mismong operasyon na may kinalaman sa pag-target at pag-neutralize ng regime assets ni Maduro, bigong makadetect ang Chinese-supplied air defense radars ng Venezuela. Kabilang dito ang JY-27 Long Range Early Warning Radar,
na matagal nang ipinagmamalaki ng Beijing bilang kayang makakita ng F-22 at F-35 stealth aircraft. Pero sa aktwal na operasyon, hindi nito nakita ang papasok na US aircraft. Hindi rin gumana ng maayos ang Russian-supplied NEBO-M radar system. Pareho silang na-neutralize, hindi lang sa pamamagitan ng kinetic strikes, kundi sa electronic warfare at cyber operations. Mahalaga ang Venezuela incident dahil ito ay totoong operasyon, hindi exercise, hindi simulation. Ipinakita nito na, may malaking gap sa pagitan ng Chinese radar marketing claims at real-world performance. Ang US ay may kakayahang pumasok sa heavily defended airspace nang hindi agad na-detect. Ang modernong digmaan ay nananalo sa sensors at data dominance, hindi lang sa missiles. Ito ang klase ng capability na dadalhin ng US sa Indo-Pacific. Para sa China, ang nangyari sa Venezuela ay isang strategic warning. Maraming air defense concepts ng PLA ang umaasa sa layered radar systems na kapareho o derivative ng JY series radars. Kung pumapalpak ang ganitong system sa Latin America, mas lalong magiging hamon ito sa mas congested at electronically contested battle space ng Indo-Pacific. Para sa Pilipinas, mahalaga ito dahil ang Chinese military posture sa West Philippine Sea ay heavily dependent sa sensor coverage mula sa mainland at artificial islands. Kung mahina ang sensor, mahina ang deterrence. Ang parehong pangyayari, US force transfer sa Indo-Pacific at ang Venezuela operation, ay nagpapakita ng iisang katotohanan. Ang modernong digmaan ay hindi lang tungkol sa dami ng armas, kundi sa integration ng intelligence, cyber, electronic warfare, at precision strike. Ito ang dahilan kung bakit ang US ay confident na ilipat ang pinakamahalagang assets nito sa Pacific. At ito rin ang dahilan kung bakit ang Pilipinas ay kailangang mag-isip beyond traditional platforms. Ang paglilipat ng US forces mula Europe papuntang Indo-Pacific ay malinaw na paghahanda para sa isang mas delikadong dekada sa Asia. Kasabay nito, ang aktwal na operasyon sa Venezuela laban sa rehimen ni Nicolas Maduro ay nagbigay ng bihirang sulyap sa totoong estado ng modern air defense systems at sa kahinaan ng mga ito laban sa advanced US capabilities. Para sa Pilipinas, malinaw ang aral, ang depensa ay hindi lang tungkol sa pagbili ng armas, kundi sa pag-unawa kung paano talaga gumagana ang modernong digmaan. Dahil sa panahon ngayon, ang bansang hindi nakakakita, hindi nakakinig,